Kasunod ng ilang insidente ng krimen na naganap nitong nakalipas na mga linggo, inilabas ng Philippine National Police ang development sa ilang kasong tinututukan nila. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Sa kabila ng pagbaba ng crime rate sa bansa, may ilang pa ring insidente ng krimen ang naitatala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero pagtitiyak ng PNP, walang dapat ipangamba ang publiko sa seguridad. We cannot predict kung ano po yung tumatakbo sa isipan ng mga perpetrators po dito. Ay ginagawa pong lahat ng PNP para masolve po itong mga kaso po na ito. Katunayan, may mga bagong development sa mga kontrobersyal at viral na krimen na nangyari nitong nakaraang linggo. Tulad na lang sa kaso ng radio broadcaster na si Juan Humalon o DJ Johnny Walker na binaril at pinatay sa loob ng kanyang radio station sa gitna ng kanyang programa. Ayon sa PNP, nakaaresto sila ng isang lalaki na maaari umano isa sa 3 sospek sa krimen. Siya umano ang nagsilbing lookout sa pagpatay sa mamamahayag. Nahuli siya sa isang bypass operation sa Calamba, Misamis Oriental nitong November 14. Napag-alamang sospek din siya sa isa pang insidente ng pamamaril noong October 2023. Just this week nga po ay yung primary suspect doon sa sinasabi ko pong attempted murder dito kay municipal engineer na siya po ay positively identify. Yung kanyang baril na ginamit ay nagmatch po doon sa baril na ginamit po kay Mr. Johnny Walker. Sa kaso naman ni Catherine Camilon, ang nawawalang beauty queen sa Batangas, ayon sa PNP, hinihintay na lang nila ang DNA test result mula sa kaanak nito at sa mga nakuhang specimen sa loob ng sasakyan na natagpuan sa Barangay Dumaklay, Batangas City. Posibleng may koneksyon ito sa nangyari kay Camilon. Maganda po yung ating mga development po dyan, and hopefully by next week po ay inaasahan po nating lalabas yung resulta po ng DNA testing na sinagawa po ng forensic. Kaugnay naman sa pagpatay sa mag-live-in partner na binaril sa loob ng isang bus sa Nueva Ecija, sabi ng PNP, bukod sa 2 lalaking person of interest na bumaril doon sa mga biktima, lumulutang din bilang suspect ang anak ng biktimang babae. Nagkaroon kasi ng alitan ang mag-ina base sa kanilang paunang investigasyon. Last April nga po ay humantong pa nga po ito sa pagsasampa ng kaso ng nanay laban sa kanyang anak nung allegedly ay sapilitan pong pumasok sa kanilang bahay at kinuha po yung mga titulo ng lupa at mga alahas ng biktima, pati na rin po yung sasakyan po ng biktimang babae. Dagdag pa ni Fajardo, may lead na rin ang PNP kaugnay sa pagkakakilanlan ng mga gunman. We are confident po na itong mga information po na binigay po ng Isabela would help us lead to the identification po nitong 2 suspect. Giit ng PNP, hindi sila titigil hanggat walang linaw ang mga nasabing kaso at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Noel Talakay para sa Bayan.